Good morning sa lahat. Sana yung magandang araw kung saan man kayo ngayon. Nawala yung ko. Good morning, Carlo. Balmis. Ganyan yung nagising. Ito, bago pumasok. Makapag-live. Good morning, Emily Oclares. Pelias. God bless sa inyo. At ito, may gawin akong live dahil ito sa mensahe ng Diyos ng September 16 ngayon, yung kanina. Mahaba, napakahabang mensahe yun. Pero isa lang naman ang netag ko pala ng 2 beses. Good morning, Kiye, Miss Kiye. God bless sa iyo. Alam ko busy kayo sa trabaho, pero nagawa nyo pa rin manood dito sa live ko o pagbubukas sa ano man yung gusto ninyong gawin. So, araw ng Merkulis ngayon. Normally, nagla-live ako weekend, pero dahil nga sa napakagandang mensahe ng Diyos ngayong araw na to, nakakalungkot isipin talaga na marami sa atin na hindi nag-iisip ng tama. Kaya ang Diyos nalulungkot na talaga sa buhay ng tao na mayroong sariling pangunawa at pag-iisip na pinagkalob ng Diyos mula pa noon. Pero tila nabaliwala, hindi na ginagamit kung ano ang paggagamitan. Ang lahat ng meron tayo, pag-iisip, pangunawa, at ano pa, na 6 na senses na binagkalob ng Diyos sa buhay ng may buhay, hindi talaga sadyang hindi talaga ginagamit. Kaya ang Diyos nalungkot na sobra. Ito nga lang ginagawa nila sa akin ngayon, na gusto nila akong patahimikin, gusto nila akong patayin. Sapat na ito na batayan para sabihin natin ang mga pare at pastor na yan ay hindi naniwala ng Diyos. Kasi kung naniwala sila ng Diyos, nagkalat ng patunay na tunay nga akong ginamit ng Diyos. Nagtambak na ang mga patunay na himala na ginawa ng Diyos para paniwalaan ako. Pero anong nasa isip nila? Ano ang nasa kalooban nila? Patahimikin ako. Patayin ako. Para lang magpatuloy ang pagpangulimbat nila ng pera sa mga tao. Para magpatuloy ang panluloko nila sa tao. Kasi kung ang lahat ng tao nga maniwala na sa akin, wala na magsimba, magsara ang simbahan nila. Dahil wala nang papasok, wala na rin magbigay ng pera sa kanila dahil wala na silang maluloko. Ito ang dahilan kung bakit nila ako papatayin, kung bakit nila ako pinaplanuhan kung paano patahimikin. Marami silang binabayarang mga tao para lang patayin ako. Pero sa awa ng Diyos, sa loob ng 10 taon, halos 11 years na ako nito.
nagpatuloy ako nabubuhay ng normal tulad ng dati. Hindi ako nagkaroon ng gwardiya kailanman. Hindi ako nagkaroon ng takot kailanman. Kung ano ako nung dati, na pangkaraniwang tao na hindi pa ako ginamit ng Diyos hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Walang nabago sa buhay ko. Yun ang kabilin-bilinan ng Diyos. Manatili kang mabuhay na normal, na simple, tulad ng dati na ordinaryong tao lamang. Kaya ito, hindi man niya sinasabi yan sa akin noon pa, pero walang nabago sa sarili ko. Hindi ko iniisip na mas lamang ako sa inyo. Hindi ko iniisip na meron akong kakayahan dahil malinaw sa paniniwala ko na Diyos lang ang nakakaalam, Diyos lang ang makapangyarihan, at Diyos lang ang may kayang gawin na hindi magagawa ng ordinaryong tao. Kaya hindi kailangan na magmamalaki tayo, hindi kailangan na maiba ang pagkatao natin dahil ginamit tayo ng Diyos. At hindi kailangan mapagmataas tayo sa kapwa dahil ginamit tayo ng Diyos. Nanatiling pangkaraniwang tao pa rin ako dahil tao lang ako. Kaya kahit kailan, hindi ako nagmamalaki. Hindi ako katulad ng mga taong, mga orasyonis. Pag nakaasta, akala mo may power na sila. Pag nakapagsalita, akala mo may kapangyarihan na sila. Pero ako, hindi ko yan kalooban. Dahil ang paniniwala ko, isa lang ang makapangyarihan at siya lang din ang makapagligtas. Siya lang ang pwedeng magpagaling. Kaya di dapat tayo nagmamalaki. Kalungkot talaga isipin na gano'n na lang ang pag-iisip ng tao. Hindi ko naman ito kagustuhan. Sadya lang talaga nagkataon na ang paniniwala ko ay tugma sa kalooban at kagustuhan ng Diyos sa isang tao. Kaya ito, ginampanan ko ito dahil siya ang may gusto. Gaano man kabisi, gaano man karami, o ano man ang meron ako sa bawat araw, hindi ko ito tinatalikuran ang pinagkaloob ng Diyos. Dahil yun ang pinag-utos niya. Ginampanan ko ito na taos puso. Dahil yun nga ang sabi ko sa kanya, kung ano man ang pinagkaloob mo, tanggapin ko ng buong buo dahil ang lahat ay kagustuhan mo. Kaya ito, sa loob ng 10 taon, natili akong nandito sa inyo. May pagtanggol ko lang ang Diyos ko o natin na pinagkakitaan ng ama ng demonyo na mga pari at pastor ninyo. Sila ang dahilan kung bakit ang tao nagkasala o nalubog sa kasalanan. Dahil sa mga maling pinamulat o turo
mula noon pa. Nagawa-gawa lamang nila para lang kumita ng limpak-limpak na pera. Kaya himay-himayin man natin ito, isa-isahin man natin ito, sobrang dami na ang pangluloko nila. Lahat ng turo nila masasabi ko na pangluloko. Kaya ito wala akong takot na magbitaw ng mga salita laban sa kanila. Dahil makikita natin kung gaano sila gahaman, gaano kakapal ang mga mukha nila, gaano ka itim ang mga budhi nila. Nagawa nila itong ipamulat sa mga tao mula noon pa. Alam nila mismo na ang mga pinagagawa nila ay labag ito sa kalooban ng Diyos o kautusan ng Diyos. Dahil alam nila mismo na ang turo nila ay pakay nito puro lang pera at hindi kaligtasan. Kaya hindi ako natatakot humarap kanino man kung paniniwala ang pinag-usapan. Sila pa mismo ang nagtatago. Sila na ang pinapuntarya ng mensahe ng Diyos. Sila na ang pinapuntarya ng mga salitang binibigkas ko at binibitawan ko. Mukha ko na ito, pangalan ko na ito, at wala akong binago. Mayroon tayong batas sa lupa. Kung kailangan gamitin natin sa tama para panagutin ako. Pero hindi nila nagawa. Dahil sila mismo, alam nila na sila ay mangluloko. Tunay silang manluloko. Tunay silang ama ng demonyo. Ipinamulat nilang demonyo na espiritu, pero hindi naisip ng tao na sila mismo ang ama ng demonyo. Kaya hindi nila kayang patunayan. May demonyo nga na tinuturo nila. Dahil sila mismo ang demonyo. At kayo mga tao naman na niwala sa mga pare at pastor ninyo, kayo ang mga anak ng demonyo. Kaya sa haba ng panahon, maraming nakipagpalitan tungkol sa paniniwala, walang isang mukha na lumutang para tumbasan ang paliwanag ko. Dahil ito ang tunay kong paniniwala at ito ang backup ng Diyos para paniwalaan ako. Nasa turo nila na walang kasinungalingan na mananaig sa katotohanan. Pero ito ako ngayon. Sa loob ng 10 taon, walang isang lumutang. Nagpatunay na sila ang nagtatago laban sa katotohanan dahil ako ang lumutang sa nakakarami. Hindi ako nagtatago kahit kailanman. Makikita ninyo ako kahit saan naglalakad na normal tulad ng dati. Kaya panahon na. Gumising na kayo. Dahil hindi malayo na ang Diyos ay magbalik na. Hindi natin alam kung kailan. Pero ang sabi niya, para siyang isang magnanakaw na kusa na lang magbalik o darating sa buhay natin para magkukob na sa buhay at sa mga sapatay. Yung sabi nga niya, the words of God of second coming. Pabalikin kita sa lupa. Iligtas mo ang mga tao sa pagkakasala. Bibigyan kita ng power of mind
Ang power of mind mo na yan is powerful. Ang lahat na yan ay nandyan na sa social media. Punong-puno na ng patunayan. Ito nga lang walang pare at pastor na makalapit na ang mensaheng ito hindi pa ako nag-umpisa. Sinabi na ng Diyos. Nang sabi niya, sa gagawin mong ito, walang pare at pastor na makalapit sa iyo dahil power ng Diyos ang kalaban nila. Maraming tao ang maghangad sa buhay mo, papatayin ka nila. Pero ito, inabot na ng 10 taon. Nagkatotoo lahat. Yung sinabi ng Diyos na walang media magkikialam sa iyo, ito lahat. Dahil umabot ng 10 taon, walang medyang lumapit at mag-usisa at isiwalat. Marami akong medyang nakausap, pero walang iisang tumulong para magsiwalat. Nagpatunay na totoo ang mensahe ng Diyos. Gumamit ako ng social media, pero pinayagan ako na manatiling magsiwalat. Na mga pananalita ako na binibigkas ay labag ito kung tutuusin natin. Yung pagsasabi ko ng bobo, tanga, inutil ang pag-iisip ng tao. Ang pagsasabi ko ng mga pare ninyo ay ripis, mangluloko, manlilinlang, ito ay labag ito sa batas ng tao. Pwede ninyo akong habulin. Pwede ninyo akong panagutin. Kung may nailabag ako. Pero hindi ninyo nagawa. Dahil kayo mismo, alam ninyo na ang isinasabi ko o isinisiwalat ko ay totoo at galing sa Diyos ito. At ito ang katotohanan. Kaya ang mensahe ng Diyos sa araw na ito, nagsasabing, lumayo na kayo sa simbahan. Layuan na ninyo ang mga pare at pastor ninyo na sila ang ugat kung bakit kayo nalugmok sa kasamaan. Isa itong pinakita ng Diyos. Yung nakaupo ako sa upuan na hindi ko namalayan, nasa harapan pala ako ng simbahan. Na inabutan ako ng sobre ng babae. Ngayon nga, nagbago ang anyo niya na naging madre. Ibig sabihin, itong mga madre na ito, pwede sila magdamit ng pangkaraniwan at umiikot mamigay ng sobre sa mga tao para lang mangulikta ng pera sa mga tao na hindi nag-isip ng tama. Katulong ang nasa sa lahat ng nasa loob ng simbahan. Katekista, sakristan, at ano pa. Naipamulat nila para ito sa kapistahan ng santo o anuman. Umakyat sila kung saan-saan sa mga bus o saan-saan pa para mag-abot lang ng sobre. Matagal nilang panahon ginawa ito. Malinaw na isang uri ng panluloko ito. Panglilindang, pagsamantala o panglamang sa kapwa. Ibig sabihin ng Diyos doon, silang lahat, alam nila ang ginagawa ko. Silang lahat nagbabasa sa wall ko. Kaya hindi totoo na sinasabi ng
na sa simbahan na para sa santo ito o para sa kapistahan ng ano nito. Dahil ito ay isang uri ng panluloko. Anong sabi ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos sa pare ninyo na mangulikta sila ng pera sa mga tao? Sinabi ba ng revolto ninyo na may mga himala ba na ginawa ito sa tao? Wala, di ba? Kaya ito malinaw na pangloloko. Dahil sa ginawa kong ito, talagang gusto nila akong patahimikin. Kaya yun ang sigaw ng mga madre, sakristan o katikista. Jadi demonyo na nga ang kalooban nito, mga taong ito. Hindi na sila nahiya sa kapwa nila. Ang kakapal ng mga mukha ng mga pare at mga katikista, mga madre at mga sakrista na ito. Pilit ninyong ipaglaban na alam naman ninyo na mali. Ang mali ay hindi pwede nating gawing tama. Ngayon, ipaglaban ninyo, paano ninyo mapatunayan na tama nga kayo? Na wala namang sinabi sa inyo ang Diyos at walang backup ang Diyos sa inyo, na kayo nga ay tama. Ang pinanindigan ninyo, ang Bible ninyo, nasa Bible yan, nasa pahina yan. Nakitang-kita naman na ang mga Bible ninyo ay gawa-gawa lamang ng mga founder ninyo. Kaya nga hindi ninyo maipaliwanag, kag meron akong katanungan sa inyo, hindi ninyo maipakita at maipaliwanag ng mahinahon at malinaw kung ano yung itatanong ko sa inyo. Hindi kailangan magbasa tayo ng Bible. Kung kayo nagbasa sa Bible, alam din ninyo kung paano ninyo ipaliwanag. Ang sinasagot lang ninyo, hindi ka kasi nagbasa sa Bible namin. Yun ang daling isagot. Di alam ninyo, wala kayong maisagot. Ako tatanungin ninyo, ipaliwanag ko sa inyo ng mahinahon at malinaw kung paano kayo naging manloloko. Kung paano ginawa ng mga pare at pastor ninyo ang Bible ninyo at ipinamulat sa buong sanlibutan. Simpleng paliwanag, malinaw at maunawaan, pero dahil nga ang tao nagpumilit na sila ang tama o kayo ang tama, dahil hindi na ninyo pinag-isipang mabuti, hindi nyo ginagamit ang utak sa tama, sarado ang puso't isipan ninyo. Kaya ang laging nasa isip ninyo, ako ang kasinungalingan. Pero kahit pabaliktarin man natin, kayo pa rin ang lalabas na kasinungalingan. Dahil kayong lahat ay walang kayang gawin. Kayong lahat ay hindi ninyo kayang patunayan ang mga sinasabi ninyo na sinasabi ninyong katotohanan. Kaya nanatili kayong bulag, pipi at bingi. Kaya sabi ko sa inyo noon pa, ano man yung tinatahak kong daan ngayon, alam ko, mahirap ito. Pero dahil sa paniniwala ko, na tunay na may Diyos sa buhay natin, tunay na may Diyos na tagapagligtas, kaya ginampanan ko ito. Yung ginawa nilang gusto nila akong patayin. Kung tutuusin, isipin ninyo, hindi na ako aabot ng 10 taon. Matagal na sa akin ang 2 taon. Lalo at gumagamit ako ng social media. Malinaw din.
na maraming nagtangka sa buhay ko. Sa dami ko nang ginawang krusada, lalo sa Pilipinas. Maraming lumapit sa panahon sa krusada ko. Alam ko na mamamatay tao sila. Nandoon sa krusada ko. Samot-saring reaksyon ang makikita ko sa kanila. Nilalapitan ko pa sila. Nagulat na lang siya. Nanginig siya sa takot. Wala naman akong sinabing masama. Kaya sabi ko, siguraduhan mo lang na hindi kayo sasablay. Hindi niyo ako pwedeng lolokohin. Dahil malayo pa lang kayo, alam ko na kung ano kayo. Pag ibulong sa akin ng Diyos, Jack, totoo yan. Nakakita nga ako ng taong pumatay dahil binubulong ng Diyos na ang taong ito ay mamatay tao. Nakita nga ako ng kasalanan ninyo na matagal ang inyong ginawa na kayo lang nakakaalam dahil sinasabi ng Diyos sa akin kung anong meron kayo. Ganun pa man, hindi ako nagmamayabang sa sarili ko. Hindi ako nagmamalaki. Ang masabi ko lang, malaya kayong gumawa kung anong gusto ninyo. Di alam ng Diyos ang lahat kung ano ang ginagawa ko. Kaya yan, pinakita ng Diyos na maraming pare at pastor ang nagtangka sa buhay ko. Pero hindi sila makalapit. Ito yung mensahe na ito. Yung pinarating niya. Kaya ang mga pare ninyo, pastor ninyo, na tiling tahimik. Sila ang puntarya ng mga mensahe ng Diyos na ipinarating ko na nanggagaling sa bibig ko. Kasi nga ang Diyos hindi ninyo makausap at hindi ninyo makikita. Kaya pinadaan niya sa akin sa panaginip para ipasa ko sa inyo. Kaya ako ang kaharap ninyo. Kaya ako ang pwede ninyong habulin. Ako ang pwede ninyong panagutin. Dahil nanggagaling ito sa bibig ko. Pero ang lagi kong sinasabi ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot na magparating sa mga mensahe ko doon sa mga tao. Dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Sa gagawin mong ito, maraming tao ang maghangad sa buhay mo. Papatayin ka nila. Kaya kung tumingin tayo sa paligid, ang dami kong maging kalaban. Dahil nagkalat ang reliyon dito sa paligid. At hindi lang yung mga reliyon ang naging kalaban ko. Ito mga tinatamaan ng mga salitang binibigkas ko tulad ng mga orasyonis. Dahil marami ng orasyonis na bumara sa akin. Hindi lang din yun. Yung mga pinupuna ko, mga politiko, na puro korap ang nasa utak nila o sa kalooban nila. Isa yan sa mga pinupuna. Malinaw naman doon. Tingnan niyo ngayon, anong nangyari sa programa ng gobyerno. Sino ang pumuna? Yun, ang pare ninyo. Yung obispo ninyo.
kabutihan na ang ginawa ng gobyerno. Pilit nila ipamulat sa tao na masama. Tingnan niyo yung ginawa ni Mayor Isko Moreno. Nakipaglaban itong mga taong squatter, pugad ng mga mandurukot, magnanakaw, at marami pang iba. Mga durugista. Yung ginawa ng gobyerno, pabahay para sa kanila. Anong ginawa? Buti nga sa ginawa ni Mayor. Pinagmumura sila o pinagalitan sila ng gusto. Dapat lang ng mga tao na yan. Mga halang ang kaluluwa. Lahat ng ginagagawing kabutihan, pilit nilang hilain sa baba. Kaya ito, tinatawag ng Diyos ang Pilipinas na makasalanang bansa. Ang Pilipinas naging pugad, naging salot sa lipunan ang mga tao dito. Bilang lang ang mabubuti ang kalooban. Kaya isa-isahin na natin ang gawain ng mga Pilipino o Pilipina. Grabe. Yung nasabi ko, proud ako naging Pilipino. Pero hindi ako proud sa gawain ng kapwa ko Pilipino at Pilipina. Yun ang nakakalungkot. Kahit saan bansa tayo, dinadala pa rin ng kapwa natin Pilipino ang lahat ng meron sila kung nasa Pilipinas pa. Grabe talaga. Nandyan lahat. Kaya ito ang Diyos, nalulungkot na talaga ng husto. Ang relihiyo nagkalat dito sa bansang ito. Pero ang mga tao na naniniwala sa mga relihiyo nila, ang pag-uugali nila ay demonyo naman pala. Ang lakas nila magsabing naniwala ng Diyos. Ang lakas niyo magsabi na may Diyos kayo. Pero sa pag-uugali ninyo, wala namang Diyos. Kayo lang nagsasabi na mahal kayo ng Diyos. Kayo ang nagsasabi na may Diyos kayo. Kayo ang nagsasabi na niwala kayo ng Diyos. Pero ang Diyos mismo, wala sa inyo ang Diyos. At hindi sinasabi ng Diyos na kayo'y naniwala ng Diyos. Umarap kayo sa akin, isa-isahin natin kung saan kayo naniniwala. Di ba wala kayong paniniwala? Ako magsasabi sa inyo. Ang paniniwala, maraming bagay yan na sangkap. Kaya yung mga tao nagsisimba, feeling nila ligtas na sila. Feeling nila malapit nila sa Diyos. Yun ang feeling ninyo. Dahil yun ang alam ninyo eh. Hindi madala sa piling ang kaligtasan. Hindi madala sa piling ang kabutihan. Ang magsasabi na kayo ay nasa tabi ng Diyos o malapit na kayo sa Diyos o may kaligtasan kayo ay nasa gawa. Makikita ito sa gawa at hindi sa pananalita. Sasabihin ninyo, nakita nyo naman, nagsimba ako. Ibig sabihin, ginawa ko. Ang tanong ko sa inyo, ano ngayon yung sinamba ninyo? Ano ngayon ang pinaniwalaan ninyo? Tama ba? Galing ba sa Diyos yan? May kaya bang gawin ang mga pare at pastor ninyo na nagsasabing pinag-utusan ng Diyos o ginamit ng Diyos?
na samantalang sila ang gumamit ng Diyos. Hindi ang Diyos ang gumamit sa kanila. Ngayon, ginawa niyo magsimba. Ngayon, hindi naman yun ang tamang paniniwala. Hindi kayo maligtas. Bagkos na palubog pa kayo sa kasamaan. Dahil ang nagturo sa inyo, ang nagpamulat sa inyo, ama ng demonyo, number 1, makasalanan. Ano itatawag sa inyo? Number 2, na makasalanan. Kaya sabi ko sa inyo, ang paniniwala na tunay na kaligtasan ay nasa gawain ng tao. Kung paano tayo nabubuhay. Mahabang paliwanagan ito, kung harap-harapan kayo, harap-harapan man ang gagawin natin. Pero sisiguro ko sa inyo, malinaw, mapaliwanag ko sa inyo na wala tayong ng libro o anuman. Sa sarili natin mismo makikita natin kung ano tayo at ano ang ginawa natin dito sa ibabaw ng mundo. Ang alam ninyo, kaligtasan ninyo, nagbasa ng Bible sa reliyon ninyo. Ang alam ninyo, ang kaligtasan ninyo o paniniwala ay nagsimba at nasunod ang sakramento ng simbahan ninyo. Anong sakramento sinasabi ninyo? Na puro naman yung kasinungalingan. Gawa-gawa lang naman ng mga pare at pastor ninyo na pinapasunod. Hindi naman ang gagaling sa Diyos yan. Isang lang itatanong ko sa inyo. Kung sinasabi ninyong galing sa Diyos yan, ang tanong ko lang, paano mo patunayan na galing sa Diyos yan? Wala na. Hanggang doon lang kayo. Isang tanong ko lang. Tanongin niyo ako kung paano ko patunayan. Pag hindi niyo maunawaan, isampal ko talaga sa mukha ninyo para magising kayo sa katotohanan. Ganoon naman din eh. Magsalita ako ng mahinahon, magsalita ako ng matatamis o anuman, yun pa rin ang gagawin ng mga pare at pastor ninyo sa akin. Hahanap sila ng paraan kung paano ako matahimik. Kaya kung ano yung dapat na salitang bibitawan ko para sa inyo at sa kanila, gagawin ko. Patunay na wala akong kinakatakutan na ang lahat ng ito ay puro katotohanan. Basahin ninyo ang mensaheng ito. Nandito lahat. Malinaw na ang dami nagtangka sa buhay ko. Pero dahil nga, andyan ang Diyos na siya ang nag-utos na gagawin ko ito. Maraming paraan ng Diyos kung paano ako malayo sa kapahamakan. Kaya umabot ako ng 11 years sa ginawa. Hindi pa 11 years, malapit na sa ginawa kong ito. Napakagandang mensahe ito. Gusto ng Diyos na maligtas ang tao. Ang tao lang ayaw na gustong maligtas. Kaya masabi ko lang, meron kayong sariling pangunawa, pag-iisip, bakit ninyo gamitin sa tama? Sa inyo yan eh. Sabi ni Maricel Minga, sinuntok mo sana ang bayang Kuya Nars. Kung hindi ako espiritu nun,
Baka nangyari yon. Ang Diyos naman, hindi mamatay tao. Kaya sabi nga ng Diyos, pwede kung gustuhin mo. Pero ang Diyos kasi, hindi namamatay tao. Malaya ang tao. Pero yun nga, Diyos lang din nakakalam kung ano ang dapat sa mga taong ito. Kaya good morning sa lahat. Sa mga nanood ng live na ito, i-share ninyo para makarating sa nakakarami. Kasi nababasa at napanood ng mga pare at pastor ang mga ginagawa ko. Talagang tahimik lang sila. Wala silang ibang gawin kung hindi maghanap ng parang kung paano ako manahimik. Marami akong kausap. Marami dito na nag-share na may mga pamilyang pare, may pamilyang mga madre, may pamilyang mga sakristan. Mismo sakristan nandito. Patunay doon na marami nagbasa ang mga pare at nanood sa mga video ko. Dahil may mga kausap na ako ng mga pare. Meron mga pare na nakipag-video call sa akin. Hindi ko lang sila kinuna ng mga video para i-repost ko. Karapatan nila yon. Pero marami na akong kausap. Kung nabasa ninyo yung mga binara kong pare na nagkuminto, na sinasabihan kong 10 taong kayo nag-aaral ng pagkapare, yun lang ang isasabihin ninyo. Meron ganun. Patunay yan. Natuto akong ginamit. Ito sana ang una ng base ng mga taong ito. Itong mga taong naniwala sa kanila. Natunay akong ginamit. Kaya good morning, Vanessa, Mikabalo, Maricel Bakubak, Melody Elacion, good morning sa lahat. Nalo, Hadlokon, ako katakot naman ito. Hadlokon. Siguro pag ako kausap nito, mamutla siguro ako nito. Carlosa, good morning. Felipe, sa Cebu, good morning. Manuit, Bangsalo, Regine, good morning. Rosalinda, Paotanis, good morning. Ladybug, Ugaban, good morning. Lucina, Wing Lucero, good morning. God bless sa inyong lahat. Hangad ko na iiwas kayo sa mga bagay sa pang-araw-araw natin na hindi natin alam kung ano ang meron na maaaring nakakasama sa atin. Lalo na sa mga sakit na kumakalat ngayon, itong corona. Dahil magpapatuloy pa ito. Kung tama yung basa ko doon sa sinasabi ng Diyos na COVID-25, kung babasahin ko nga, matatapos ang COVID 2025, 2025, naku kahaba nun. Sana wag naman. Dahil kung nagkataon, maraming mawawala, maraming magugutom. Hindi ko hangad na mangyari yon. Pero pag gustuhin ng Diyos, dahil ang sabi nga niya, Diyos lang ang makapigil. Kaya ano man ang gawin natin, pag yun ang kagustuhan ng Diyos, siya ang masusunod. Kaya hanggang dito lang muna. God bless sa lahat. Sa pagkikita natin muli.